Purihin po natin ang Panginoon. Binabati ko po ang lahat ng mga kapatid, lalo-lalo na yung mga kapatid natin sa Paisawan, Bagak, Bataan. Binabati ko rin ang ating mga panauhin, ang mga senior citizen at ang mga regular na nanonood sa ating YouTube channel. No? Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat at bago po tayo magsimula, sama-sama po tayong dumulog sa panalangin. Ama, salamat at naihatid mo kaming ligtas sa iyong templo. Malugod naming isinusuko ang aming mga buhay sa iyo sa pagsamba at pagpuri. Humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala. Inaanya namin ang banal na Espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan. Ama, manahan ka nawa sa puso ng iyong mga anak habang kami ay nakikinig ng iyong banal na salita. Sangkapan mo kami ng biyaya, aliw at pusong masunurin. Sa aming pagtitipon ngayon, nais naming maranasan ang iyong mapagpalang biyaya. Itago mo po ang iyong aliping tagapagsalita at pahiran ng langis ng banal na pagpapala. Pinararangalan namin ang iyong banal na pangalan at maghari ka nawa, Ama, sa aming mga puso. Hinihiling namin ang lahat ng ito sa kahangahangang pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Amen. Muli nating purihin ang Panginoon. Sino po sa atin ang nangangarap ng masaganang buhay? Obviously, no? I'm sure lahat tayo, no? Ang biblical concept ng masaganang buhay ay marami pong mukha. Gusto ko kayong makinig ngayong umaga at pag-aralan niyo po ang bawat himay-himay ng mga dadaloy na salita sa harapan ng church na ito. Ito po ay sumasaklaw sa iba't ibang aspeto ng buhay natin kay Kristo. At hayaan nyo, no, bilang panimula, I want to show you the biblical concept of abundant life. Unang-una po rito ay yung eternal life. No? Ang masaganang buhay ay nagsisimula sa buhay na walang hanggan, nakaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ang ikalawa ay spiritual vitality. No? Naglalarawan po naman ito ng mga spiritual na sigla, isang lumalalim na kaugnayan sa Diyos, isang matibay na pananampalataya, at malinaw na layunin sa buhay. At yung last, yung katlo, fruitfulness. Ang masaganang buhay ay may tanda ng pagiging mabunga na kinabibilangan ng mga spiritual na bunga tulad ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katwiran, etc. No? Kaya lang, madalas nadadaya ang pag-iisip ng tao na ang buhay sa mundo ay pakikipagsapalaran lamang. One joy, one blast, one thrill after another. Ang gusto natin gawin ay yung mga bagay na gusto natin gawin. Gusto natin yung buhay na puno ng adventure at excitement. Marami mga tao ganyan eh. Parang nakikipaglaro lang sa kanilang buhay. Para sa marami, pare-pareho lang ang araw. Nakakasawa, yet life is meant to have a purpose, meaning, and direction. No? Ganito mismo sinabi ni Jesus sa John chapter 10, verse 10. Basahin natin. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. This is the purpose of life. No? Ngayong umaga, tatalakayin natin ang isang paksa na paborito ng maraming tao sa mundong ating ginagalawan. No? Ito po ay tungkol sa masaganang buhay na sinisikap na abutin ng maraming tao simula na maitatag ng Diyos ang langit at ang lupang tinatapakan nila. Ang paksa ay may kinalaman sa kasaganaan ng buhay mula sa Diyos at Ama nating lahat. Kaya ang pamagat nito ay ang The Abundant God of Abundant Life. No? Tingnan niyo po yung mga titik. No? Kasaganaan po yan. Ang masaganang Diyos ng masaganang buhay ay nag-aalok po ng buhay na nakakahigit sa dami, laki o bigat. At ito ay nasusukat sa mga tuntunin ng kalidad. Now, let us consider the concept of abundant life this morning. Roman number 1, abundant life is not about how long it is.
Tingnan niyo po mabuti yan, no? Hindi po tungkol sa pahabaan lang ng buhay yan, ano ha? Letter A, what did Jesus mean when He promised an abundant life? Ano nga ba, no? Ano nga ba ang ibig sabihin ng masaganang buhay para sa atin, no? Ang masaganang buhay ay tungkol sa pamumuhay na may makabuluhang layunin. It's about using our gifts, talents, resources, and abilities para magkaroon ng positibong epekto sa mundo, sa halip na subukan lamang na pahabain ang ating buhay. Karamihan po ng mga tao, lahat naman yata ng tao no? Gusto humaba ang buhay nila sa mundo. May mga tao namang marunong at ang ginagawa ay nagnanais na magkaroon ng mas mabuting buhay kaysa mahabang buhay. Mas pinipili nila yung mabuting buhay kaysa mahabang buhay. Kinilala ni Solomon na hindi mahalaga kung gaano kahaba ang buhay ng tao dito sa mundo. Ganito sinabi niya sa mga mangaral sa stress. Basahin natin. Mabuti pang dihamak ang sanggol na ipinanganak na patay kaysa isang taong nagkaanak ng 100 at nabuhay ng matagal, ngunit hindi naranasan ang maging masaya at hindi pinarangalan nang siya ay ilibing. No? Masaklap, di ba? Sa aklat ng mga awis, 10, buhay namin umaabot ng 70 taong singkad, minsan na may 80 kung kami malakas. Ngunit buong buhay namin ay puno ng dusa at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. May tiisin ng mga tao Hindi talaga ipinanganak ka tapos masarap na ang buhay lagi. No, hindi po ganon. Talaga may mga tiisin, may mga kahirapan. So, ang aklat ng awit na ito ay ipinagkatiwala ng Diyos kay Moises. No? Siya ang namagitan upang alisin ng Diyos ang sumpa sa Israel. Are you aware na isinumpa ng Diyos ang Israel? Ano po ang sumpang ito? No? Na ang bawat Israelita na lumampas sa 20 taong gulang ay mamamatay. Lahat na lumampas ng 20 years old ay mamamatay bago makarating sa lupang pangako. Bakit po? Sila kasi yung mga nagrebelde laban sa Diyos, no? Sa dako ng Kades Barnea. Isang lugar po 'yon. Doon sila naghihimagsik, no? Sabi po ni Moises, karamihan sa kanila ay mamamatay sa gulang na 70 years old. Ang bilang ng 70 taon ay napagkamalan tuloy ng iba na ito ang tinakdang haba ng buhay ng tao. Hindi po. Kailanman hindi layunin ng araw na ito na tukuyin ng ang sinuman, liban sa mga Israelita. Tinutukoy lang po doon yung mga nagrebelding mga Israelita na nasa ilalim ng sumpa. Partikular na nga po yung mga nasa 40 taong gulang ng panahong iyon. No, ha? Hindi rin kailanman layunin ng Diyos na ang haba ng buhay ng tao ay umabot labang sa gulang na 70 taon. Katunayan, si Jacob na ama ng 12 tribo ay umabot sa gulang na 130 taong gulang. Katunayan, nagreklamo nga siya dahil hindi niya naabot ang mga taon ng kanyang mga ninuno. Sa katunayan, si Moises mismo ay nabuhay ng 120 taon lamang. At si Aaron, 125, si Miriam ay mas matanda ng konting ilang taon sa kanya. At si Joshua ay 110 taong gulang ang edad, no? Nang siya ay mamatay na. Tandaan din natin na sa milenyo, ang isang taong namatay sa edad na 100 ay kinukonsider pa rin isang kabataan. Ano po ang katibayan? Basahin natin ang aklat ng Isaiah 65:20. Ang mga sanggol ay hindi na mamamatay. Lahat ng titira roon ay mabubuhay ng matagal, referring to the Israelites, no? Yuturing pa rin na isang kabataan ang taong 100 taon na at ang hindi umabot sa gulang na ito ay tuturing na isinumpa. Sila yung mga nagrebelde nga. Hindi na sila aabot doon Pinakamatagal na aabutin na 70 years, no? Pero alam naman natin na sa panahon ito, maraming taong tumatanda na, maabot na 100. Si Juan Ponce Enrile, alam ko, birthday niya noong nakaraan. Kaya nakakuha siya ng bonus, no? Yun po yun. Yung mga bata na tulad nila Josue, ay mamamatay na lang sa katandaan. Samantalang yung mga isinumpa ay hindi aabot sa gulang na 70. Intindihan nyo na, no? Ito yung mga nagrebelde. Kaya nakapasok doon sa may lupang pangako mo, puro kabataan lang. No? Kasi matitigas ang ulo na matatanda. At hindi sila nakikinig sa mga payo at aral
Kaya nangyari sa kanila ito. No? Pero yung mga bata ron namatay sa katandaan lahat. No? Sabi po sa First Chronicles, no, 29:15, tulad ng aming mga ninuno, kami ngay mga dayuhan at naglalakbay lamang. Ang buhay namin sa daigdig na ito ay parang anino at pansamantala lamang. Dito maintindihan mo na ang buhay ay hindi laging masagana, hindi laging masarap. May mga dusa, may mga lumbay, may kalungkutan. Ano? Minsan may tuwa, minsan may saya, pero most of the time, bigo ang tao sa kanyang lakad. No? Magandang paalala po to, no? Ibig lang po sabihin, wala talagang mananatili. No? Maraming tao nagnanais na manatili sa kanilang kasalukuyang kalagayan, ngunit imposible po ito dahil ang bawat tao ay lilipas. Meaning, mamamatay, ang lahat ay patungo sa pagkabulok at wala ni isa mang mananatili. Walang pag-asa na makalusot. Ganon ang mga araw sa lupa. Walang pag-asa ang sinumang anak ng tao na mabuhay magpakailanman sa lupa. No? Ganito po sinasabi sa aklat ng mga awit, dito po sa 103:15-16. Listen carefully. Ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na katulad ay bulaklak. Nawawalat, nalalagas kapag ito'y nahanginan, nawawala na nga ito at hindi na mamamasdan. That's life. No? Paalala lang, doon sa mga nag-aakala na dahil malusog sila at maraming ipong pera, baka akala nila mas mahaba ang buhay nila. Hindi po totoo yun. No? Pakinggan natin ang katwiran ni Apostol Santiago kung ano sinasabi niya sa 4:14. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. That's life. Ganyan po talaga ang buhay. Na-witness na po nyo yan, nakita nyo sa kapitbahay nyo, sa mga magulang ninyo, sa mga minamahal ninyo. No? Totoo po ito. Now you see them, now you don't. Di ba? So, ang buhay ay hindi masusukat sa haba. Pakinggan nyo ha, hindi masusukat sa haba. Sa bilang ng taon, kung gaano kahaba ito, kundi kung may kalidad ang buhay mo, kung ano ang kahulugan ng buhay sa iyo at kung gaano kahalaga ito sa iyo. Yun po. Yun ang tingnan mo. No? May malaking pagkakaiba sa pagitan ng buhay na nabubuhay lamang. Para sa akin, ang ibig sabihin ng nabubuhay lamang ay yung mga taong walang tunay na layunin. No? Walang direction, walang connection sa anumang personal na interes at hangarin. Walang kamalayan sa Diyos. Walang relasyon sa Kanya. Malayo ang puso sa katotohanan at dinadaya lamang ang kanyang sarili. Yung nabubuhay lang at nagbibilang ng taon ay may malaking pagkakamali. Life is having a reason for being beyond mere physical fulfillment. Yun ang tingnan mo. No? Isang personal na pagsasakatuparan, ito po ay yung buhay na may kaugnayan sa Diyos at dapat po malinaw na ang daigdig ay stopover lamang patungong langit. At ang mga araw natin sa lupa ay pasimula lamang ng walang hanggang buhay. Akala kasi na iba tuloy-tuloy na ang buhay dito. Kagaya ng mga what's happening right now in politics. Akala nila pagka marami silang pera, akala nila masagana sila. Babalikan sila lahat niyan. Sa mga Kristiyano, may hirap, may tiyaga, may ganhawa. Iba-iba, no? Pero tandaan ninyo, ang buhay natin sa lupa ay stopover lamang. Dahil hindi tayo hihinto dito at mananatili. Because susunduin tayo ng ating Panginoong Hesus. Amen? Are you excited? Parang, Kaya ako sinabing stopover lamang kasi hindi tayo mananatili dito mga kapatid Kahit mamatay tayo dito, kaya patay tayo, kaya buhay tayo, pagdating ng Panginoon, susunduin tayo para makasama niya forever and ever. Ang tunay na buhay ay yung taong may lakad
o yung ang lakad ay hahantong sa langit. Alam niya na yung direksyon eh. Nakikita niya yung direksyon, no? Ang mga araw dito sa lupa ay panimula lamang sa walang hanggang buhay. Ito po ay sumusukat in terms of quality living. How you live now. Paano ba kayo nabubuhay? Siguro paggising nyo, kape kagad ang hanap, no? Maraming tao ganyan, no? Yung mga unbeliever naman, pagkagising, maghihis din ng sigarilyo, saka magkakape, no? Ano nakikita niyo ron? Well, parang walang kabuluhan, ano ha? So it is clear that abundant life is not about how long it lasts, no? Bilang mga mananampalataya, meron tayong malinaw na pananaw. Clear yung mind natin. Alam natin na ang ating panahon sa mundo ay maikli lang. Tama po ba? Maiksi lang. Ngunit sa buhay na walang hanggan, kasama natin ang Diyos magpakailanman. Amen? Nakita nyo? So ganito ang sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 4, verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang ganda, no? Meron direksyon, may pananaw. Alam niya, no? Na yung mga nakikita pansamantala lamang. Diyan tayo lagi nahuhulog eh. Yung mga pansamantala lang, ano? Nag-aaway-away dahil sa mga pansamantala lamang. Hindi nila nakikita kasi yung mga bagay na inilaan ng Diyos sa kanila, no? Meron pa, isang aklat sa unang 1:5-13, isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Amen? Sinabi po yan ni Juan. Parang natutulala yung mga kapatid. Are you ready? Are you ready to accept and to listen to the Word of God? Parang, sampalin mo kaya yung katabi mo, no? Huwag na, baka magalit naman. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang linaw po niyan, mga kapatid. No? And so, abundant life is not limited to our earthly existence. Hindi po diyan nakasalalay ang buhay natin. No? Maraming tao nga yung minsan di makapaniwala na sabi siya, ilan taon ka na? Sabi mo, 60. Pero ang tingin ng tao, para ka nang mukhang 70. No? Hindi pare-pareho. Meron naman mukhang bata, pero matanda na. No? Pero hindi mahalaga yun eh. Ang mahalaga yung existence natin sa buhay na ito. No? Ipinangako ni Jesus na naparito siya, no, upang bigyan tayo ng isang buhay na masagana at ganap. Yun ang promise niya, no? Ang masaganang buhay ay ang maranasan si Jesus sa buhay, ang kagalakan, hamon, at pagkakataon sa halip na humaba lamang ang buhay. No? So, talagang hinahanap natin yung kalidad ng buhay, yung quality life. Quality life. Quality living. No? Hindi yung mahaba. No? May naalala akong kwento na ikwento ko na ito sa inyo, eh, no? Ito po yung magandang kwento na hindi ko makakalimutan to, ano? Kasi ito po yung nangyari sa Florence, Italy, no? Merong isang batang-bata, isang very young artist, no? Magaling siya maglilok. Ginagamit niyang medium ay yung marbles, no? Marmol, no? At lumililok siya ng estatwang anghel, ginawa niya, no? Batang-bata, very promising tong batang ito, no? Ang galing nung ginagawa niya, gumawa siya ng anghel, marmol, no? Inuukit niya, no? Isang araw napadaan si Michelangelo. Tiningnan yung trabaho niya. Very proud siya kasi si Michelangelo, no? Tinignan niya yung reaction ni Michelangelo. O ano? Ano po sa tingin niyo? Sabi ni Michelangelo, may kulang. Tapos umalis na siya. Yung bata po nabagabag ang loob ng young artist. Sabi niya, ba't kaya? Ano kaya ang kulang?
Lahat ng taon dumadaan doon, sinasabi, wow, ang ganda. Ang ganda ng anghel na yan. No? Dumating yung kaibigan niya, sabi niya, oy, halika, buti dumating ka. Galing dito si Michael eh. O ano sabi? Sabi niya, sabi ko, tingnan mo nga ako, ano ba ang tingin niyo? Sabi niya, may kulang daw. Ano daw ang kulang? Hindi ko nga alam eh. Sabi nung young artist. Pwede ba pakitanong mo, kaibigan mo naman siya? Pumunta yung kaibigan niya kay Michelangelo. At tinanong, sir, good morning. Yung artist natin na bata ron, dumaan daw kayo ron. Sinabi niyo, doon sa ginawa niyang obra, sabi niyo raw, may kulang. Ano po ba ang kulang? Sabi ni Michelangelo, maganda yung anghel na inukit niya. Kanya lang may kulang. Ano pong kulang? Walang buhay. Nakakalungkot pero totoo po ito sa maraming tao. Even for Christians. Listen, even for Christians, no? They exist from day to day, kaya lang walang kabuhay-buhay ang buhay nila. Kahapon, nandun ako sa Bible studies. Yung mga pinagbilinan ko, dali nyo yung mga bata, yung mga tao ron, mga sa Bible studies. Isa lang ang nakasunod, yung iba hindi ho nakasunod. Anong tawag mo ron? Even for Christians. Ang gagaling lang natin mga ako. Sorry for that word, no? Yung maraming mga hypocrite sa gitna ng mga Kristiyano. Mga hipokrito. Magagaling lang tayo magsalita, pero wala tayong gawa. Sabi ng awit, go forth in His name. Sinisikap ng iglesia na tuparin ang kalooban ng Diyos. And yet, sino yung mga sumusunod? Nung nakaraan lingkod doon sila, nung kahapon wala. Di ba? Walang kabuhay-buhay. They may go to the motions of life, ngunit kulang sila sa totoong buhay na tanging ang Panginoon lamang ang makapagbibigay sa kanila. Nakakalungkot yun eh. Ako lungkot na lungkot ako, pero sabi ko. Kaya kung gusto mo magkaroon ng buhay, ang buhay mo, kailangan makinig at sumunod sa ipinag-uutos ni Jesus. Ano ang sinabi niya sa ating hanggang ngayon ay atubili tayo. No? Ang sabi niya, make disciples among nations. Kapag hindi ka sumunod, anong gagawin mo? Tanong ko, kapag hindi ka sumunod, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Buhay ka nga pero para kang estatwang anghel na inukit ng bata na walang kabuhay-buhay. Get mo? Yan ang malungkot. Magaling tayong kumilos, magsalita, mag-anyaya, pero pagdating po sa actual work, wala. You see? Maganda yung anghel eh. Maganda yung pagkagawa eh. Walang buhay. Tinatranslate ko yan sa buhay ng Christian. Talagang minsan, magagaling mag-ayos, mukhang nakakariwasa sa buhay, pero wala rin silang kabuhay-buhay. Yung iniwan ng Diyos, yung pinagagawa, hindi ginagawa. Anong pakiramdam mo? Hindi ka nahihiya? Hindi ka nahihiya sa ginagawa mo? Ganyan ka lang, attend ka lang, nagpupuri ka, nagtataas ka ng kamay mo, pero anong ginagawa mo? No? Sige, tunghayan natin yung ikalawang bahagi. Abundant life is about how full it is. Now, letter A, what is wrong about living in abundance? May mali ba rito? Muli, maraming tao ang nagnanais na humaba ang kanilang buhay sa mundo. Katunayan, pinagpipray pa nila na humaba ang buhay nila, kung maaari lang ay madagdagan pa ang kanilang mga kaarawan. Ang taong matalino, hindi umaasa sa mahabang buhay, sa halip, nagnanasa ng buhay na masagana mula sa Diyos. Ang masagana will not come. Yung inaasahan mo, in-expect mo, darating, balang araw magiging masagana. Hindi po. Hindi po mangyayari yan. Kung nagbabasa ka ng Biblia, maintindihan mo pa paano maging masagana ang buhay. Huwag mo intayin yan, ng isip ka ng isip na isang araw magiging masagana ang buhay mo. That will never happen.
Meron kang dapat gawin. No? Ganyan ang himig ni Apostol Pablo. Sabi niya, tamo basahin natin sa Efeso 3:20. Ano sabi niya? Sa Kanya, na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Nagmumula po sa Diyos Nagmumula sa Panginoon. Kaya sa Kanya. Nakita niyo? Tingnan niyo, sa halip na unahin at sundin ang gusto ng Diyos, hinahangad ng tao na punuan ang kanyang pangangailangan sa pamamagitan ng mga material na bagay. Doon tayo nakatutok. Material things. Saliksikin niyo ang buhay ninyo. Tingnan ninyo. Ano ba yung mga inaasahan niyo? Naasahan natin katanyagan, tagumpay, at mga sariling pagsisikap. Ang akala natin, o ang akala ng marami, magbibigay ng kasaganaan ng Diyos sa pamamagitan ng mga makasanlibutang material na hinahangad nila. Pagkatapos, pag sinita mo, babasahin ang aklat ng Juan Gisgis na may maling pagkaunawa. Linawin po natin kung ano po sinabi ni Jesus sa aklat ng Juan Gisgis. Dumating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ano sabi ni Jesus? Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Naintindihan niyo ba yung masagana at ganap? Complete. Yan ang dahilan kung ba't siya pumarito. Para maayos, mahango ang buhay natin, maging maayos, fulfilled. Huwag tayong basta nakikinig lang. Alalahanin natin kung ano sinasabi ng Panginoon. Pakinggan natin mabuti. Sapagkat kung naintindihan natin at isa sa buhay natin, doon lamang magkakaroon ng sinasabing masagana at ganap. Ang salitang masagana ay labis. Hindi na susukat. Higit pa po sa sobra, marami at higit pa kaysa sa inaasam ng tao. In short, ipinangako ni Jesus ang isang buhay na masagana at ganap na higit na mabuti kaysa inaasam natin. Ang ibig sabihin ng masagana ay over and above. Higit sa pangangailangan, higit sa sukat at timbang. Yun pong ibig sabihin ng masagana. Hindi yan hinihintay. Hindi yan hinihintay. Meron tayong gagawin para dumating yan. Kayong mga nakaupo, makinig kayo mabuti. Hindi yan pwedeng hintayin lang at mangarap ka lang at tumingala sa langit at maghintay na baka may mahulog. Hindi dating. Never happen. No? Bago tayo mangarap ng marangyang tahanan, mamahaling sasakyan, kasaganaan at kayamanan, kailangan nating huminto at mag-isip muna. Saliksikin natin ang itinuro ni Jesus tungkol sa masaganang buhay na ito. Sinabi ng Biblia na ang kayamanan, prestiyo, posisyon at kapangyarihan sa mundong ito ay hindi priority ng Diyos. Hindi yan ang priority ninyo. Baka kaya lang kayo sumasama sa Lord's Temple para gumanda ang buhay ninyo. Mali kayo. Meron kayong gagawin para gumanda ang buhay nyo. It will never happen overnight. Hindi ito tungkol sa usaping pang-ekonomiya, academic at social status. Marami sa atin ay hindi nagbuhat sa privileged class. Mahirap lang tayo, kaya nga nasa bagong baryo tayo Tapos mangangarap kang gumanda ang buhay mo. May gagawin ka. Makinig kang mabuti. Gusto mong mangarap ng maganda, makinig kang mabuti. Maliwanag kung gayon na ang masaganang buhay ay hindi binubuo ng material ng mga bagay. Sapagkat kung ganoon, si Jesus na sana ang pinakamayaman sa lahat ng tao. Ngunit ang kabaligtaran ay totoo, gaya na sinabi ni Jesus. Kung yun lang pala, hindi natin dapat, anak nga siya ni Diyos, dapat mayaman na mayaman siya. Dapat nakakarwahe siya pagka may Bible study siya. At marami siya mga kasamang mga elders at saka mga deacons. Nakakarwahe at sa umaga, merong magtotorotot doon para iparating sa mga tao na dumating na ang Panginoon. Ganyan ba ang ginawa ni Jesus? Anak siya ng Diyos Sobra-sobra yung
50 anghel ang lilipad-lipad sa paligid niya habang naglalakad siya. Hindi po, hindi ginawa ni Jesus yun. Anong kalagayan niya? Mayaman ba siya? Marangya ba siya? Di basahin natin Mateo 8:20. Ano sabi? Ngunit sumagot si Jesus, may mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit wala man lamang matulugan o mapagpahingahan ang anak ng tao. Wala nga siyang bahay, sariling bahay. Walang bisikleta, walang scooter, walang kotse. Aba, tayo meron. Siya wala. Mabuti pa yung mga asong gubat. Mabuti pa yung mga ipon. Anong ginawa niya? Nagpakasasaba siya. Anak siya ng Panginoon Diyos. Siga-siga siya ron. May mga bodyguard siya. Wala po. Yung provision sa araw-araw dumarating. May pagkain, may maiinom. Tayo, may rep, kumpleto, may malamig na tubig, may naka-stock doon sa freezer. Ang galing, no? Ang galing natin. No? Walang sariling bahay si Jesus. Kaya nga, kung susunod tayo sa sinabi ni Jesus, hindi po magkukulang ang sino man sa atin. Ito yung sinasabi ko kaninang over and above. Marami tayong kinaliligtaang mga utos. Kinakalimutan natin o sinasadya natin kalimutan. Ano kaya mangyari? Halimbawa, sumunod tayo sa Panginoon. Ano kaya kung sumunod tayo sa mga inutos niya? Ano kaya mangyari? Basahin nga natin yung Mateo 6:33. Pakinggan niyo mabuti. Ngunit higit sa lahat, pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Yung unang bahagi, utos. Yung ikalawang bahagi, reward. Gusto natin kagad, reward. Hindi sumusunod. Naririnig natin, go forth, go forth, go forth. Nasaan kayo? Yung una utos, pagsikapan ninyo na kayo pagharian ng Diyos. Mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Yun yung utos. Ikalawa, reward. Ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Kung ibibigay niya ang lahat ng ating mga pangangailangan, may kulang pa ba sa tingin niyo? Ano bang kailangan mo? Hindi ba napakasimple naman ng mga talata? Hindi ba? Sumunod ka para hindi ka magkulang sa iyong pangangailangan. Huwag kang mag-intay at maghikab, tumingin sa langit. Wala akong malalaglag dyan. Sumunod ka. Pag ibinigay niya ang pangangailangan mo, walang kulang sa iyo. No? Kapag lumapit ka, sumunod ka sa Kanya, wala kang problema, kapatid. Magiging sinungaling ang Diyos pag hindi niya tinupad yun eh. Kailangan ayos ang buhay mo. No? Ang masaganang buhay, ang buhay na walang hanggan, isang buhay na magsisimula sa sandaling lumapit tayo kay Kristo at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At, siyempre, sumunod sa Kanya mga layunin hanggang wakas. Yan ang existence ng church. Kung bakit. Ano ang biblical na kahulugan ng buhay na walang hanggan? Ano po yung biblical na kahulugan ng buhay na walang hanggan? Ibinigay mismo ni Jesus. Basahin natin yung 1:17-3. Ano sabi niya? Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka nila, ang iisa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong isinugo. If you claim to know God, if you claim to know Jesus, aba, dapat merong mangyari. Pero ang problema, baka puro claim lang. Christian ako eh. Tagal na ako. 25 years na akong Christian eh. Talaga? Ano na iambag mo? O, nagtatights ako. Talaga? Pinagmamalaki mo yung tithes mo? Nasaan yung kaluluwa? Nasaan yung inutos niya? Nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Diyos. For what?
Dahil dumadating yung mga pagkain, ulam, mga bagong kasangkapan. Yun lang ba? Tiniyak niya na hindi kailangan mag-alala kung ano ang dapat nating kainin at iinumin. Kasi pagkasama mo ang Panginoon, hindi ka magugutom. Naalala niyo si Hagar? Pagkasama mo ang Panginoon, hindi ka magugutom. Wala pa siyang anak na naging hampas lupa. Tandaan mo yan. Napakabuti ng Diyos. Mapagpala siya. No? Ano ba yung buhay na walang hanggan? Tingnan natin sa 1:17-3. Sabi niya, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala sa Jesucristo na iyong isinugo. Yan po yung buhay na walang hanggan. Hindi niya binanggit dito ang tungkol sa kalusugan, ang pamilya, o hanap buhay. Wala siyang binanggit. Naintindihan niyo ba yun? Sa katunayan, ang tanging binanggit niya ay ang makilala natin ang tunay na Diyos na siyang susi ng isang masaganang buhay. Sa katunayan, tiniyak niya na hindi natin kailangan mag-alala kung ano ang ating kakainin at iinumin. Bakit po? Sinabi po ni Jesus ito sa Mateo 6:25 hanggang 32. Basahin po natin. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at inyong iinumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan nyo, pansinin nyo po yan. Ito yung pinagkakaguluhan natin eh. Ito yung dahilan kung bakit tayo nag-o-overtime sa trabaho eh. Kasi kinakapos kayo, gusto yung dagdagan kahit konting barya. Naintindihan nyo? Kaya tayo nagsisikap. Kahit may gawain, hindi natin ang gawain kasi may overtime. Kasi nga yan oh. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Akong bahala. Naintindihan nyo? Pero hindi eh. Hindi tayo nakikinig. Gumagawa tayo ng effort natin, kanya-kanyang diskarte. Ang galing natin, gumawa ng paraan. Hindi tayo nakikinig. Ano pa sinabi niya? Masdan ninyo ang mga ibon. O tingnan nyo. Hindi sila nagtatanim ni umaani man o kaya nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Eh kung yung ibon nga inaasikaso eh. Eh kayo. Eh hindi, inaasikaso nyo kasi sarili nyo eh. Hindi kayo nakikinig eh. Ano pa sabi? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Pagka pala nasa iyo ang Panginoon, walang kabalisahan. If God is with us, there will be no worries in life. Kasi everything is submitted to God. Alam mo lahat na kalooban ng Diyos ito. Basta hindi ka gumagawa ng kasalanan, hindi ka gumagawa ng masama, sumusunod ka, hindi ka nag-aatubili sa kanyang mga gawain, wala kang problema, kapatid. Makinig ka sa aral. Dahil itong aral to, sinabi ng Biblia, sinabi ng aral, na ang salita ng Diyos ay kinasihan ng Diyos. Ano pa sabi? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramta ng Diyos ang dabo sa parang, na buhay ngayon, at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya, kailit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alalang baka kayo kapusin ng pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Malinaw. Malinaw na malinaw. Kung minsan, ang mga physical na pagpapala ay mapanganib pa nga sa mga Christian eh. Yung blessing, sometimes,
Pagka binigyan ka ng blessing, medyo minsan mapanganib. Bakit? Kasi sobrang pagpapala, maaaring mawala ang focus natin sa Diyos at ang intindihin ay ang pagpapayaman. Marami sa inyo nagsisikap, nakikita ko struggle talaga kumakamot sa lupa. Alam niyo yung manok? Struggle talaga. No? Ang kayamanan o ang kahirapan ay hindi tiyak na indikasyon ng katayuan natin sa Diyos. Wala po dyan. Katunayan, na kay Solomon na ang lahat ng mga material na pagpapala na magagamit niya. Ngunit ang lahat ng ito ay sinabi niyang walang kabuluhan. Pakinggan natin sinabi niya sa mga ngaral, 5:10-15. Sabi niya, ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan at ang sakim sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Gusto niya marami. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Habang lumalaki ang kayamanan, dumarami ang pangangailangan at ang tanging kasiyahan ng may-ari ay ang isiping siya ay mayaman. Doon siya nag-i-enjoy. Mayaman ako. Oy, mayaman na ako. Ayan. Ano pa? Mahimping ang tulog ng isang manggagawa. Marami man o kaunti ang kanyang pagkain. Ngunit ang mayaman ay hindi man lamang dalawin ng antok. Kasi ang daming pere. Baka pasukin yung bahay niya. Baka magsara yung bangko. Ngunit nauubos din sa masamang paraan kaya wala rin siyang maiiwan sa kanyang sambahayan. Kung paanong tayo walang dala ng isilang dito sa daigdig, wala rin tayong madadala pagpanaw natin. Wala tayong madadalang anuman sa ating pinagpaguran. Amen? Kita niyo, ang linaw na. Pagka nagbabasa ka ng Bible, talagang magigising ka dyan O, di ba? Sa kabilang banda, si Apostol Pablo ay kontento na po sa anumang kalagayan na kanyang naranasan. Maraming sinapit ang lalaking ito, talagang sobra-sobra. No? Basahin natin yung kasaysayan niya sa Filipos 4:11-12. Sabi niya, hindi ko sinasabi ito dahil kayo'y pinaghahanapan ko ng tulong. Natutunan ko ng masiyahan. Listen, natutunan ko ng masiyahan, maging anuman ang aking kalagayan. Kita niyo po yun? No? Tapos sabi pa niya, naranasan ko na ang maghikahos, naranasan ko na rin ang managana, natutuhan ko ang mga sikreto kung paano masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Ang mabusog o ang magutom, ang managana o ang maghirap. Alam niya Alam niya yun. Ang buhay na walang hanggan, ang kailangang alalahanin ng tao, ito ang tutukan natin. Kasi yung buhay sa lupa, matatapos yan. Ang tutukan niya yung walang hanggan. Kasi pag sinabing walang hanggan, walang katapusan. No end. Get nyo? Huwag yung mga kung ano-anong mga... May inuutos, ayaw kumilos Inuutusan, ayaw kumilos. Ano ba yan? Di ba tayo nahihiya nun? Ganyan din ba ang attitude sa mga magulang nyo pag inuutusan kayo? Di kayo sumusunod? Ang haba ng buhay sa mundo ay hindi nangangahulugang masagana ang buhay mo. Totoo naman blessing ng Lord yun kung humaba ang buhay mo. Blessing ng Lord yun. Pero bakit pinapahaba ng Diyos ang buhay mo? Ba't in-extend yung life mo? Bakit? Anong tingin mo? Di ba? Ang buhay ng isang Kristiyano ay umiikot. Lumalago sa biyaya at kaalaman ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 3:18, ano sabi niya? Magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon tagapagligtas sa Jesucristo. Sa Kanya ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Tutok dyan. Yan ang tutok. Balang araw, makikita natin ang Diyos ng harapan, ng mukhaan, at makikilala natin siya ng lubusan. Hindi na tayo makikipaglaban sa kasalanan at pag-aalinlangan. Ito po yung ganap na masaganang buhay. Kailangan natin baguhin ang ating pananaw sa buhay. Baguhin mo yan, kapatid. Basahin natin ang babala ni Apostol Pablo. Ano sabi niya? Yung warning. Dito po sa Roma 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip
upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Marami sa atin nakikipaglaro pa eh. Ano pa? Napansin ko, may napansin ako. Merong isang tao na tumalikod na sa pananampalataya. Sinasamahan pa natin. Nakikipagsayawan pa tayo sa kanila. Eh may bili ng Diyos eh. Yung mga taong yan, mga tumalikod na yan, dapat yan ay hindi na ho pinakikiharapan yan. Eh hindi sinasamahan pa natin eh. Di ba? Sabi nga ng Biblia, umari nga, huwag ninyo sila samahan, maski sa harapan ng pagkain eh. Layuan nyo sila. Eh yun ang ginagawa natin eh. Sabi, mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Pero tuloy pa rin yung pakikipag-alyansa natin sa mga taong katulad niyan. Wala ba kayong pag-iintindi? Wala ba kayong pag-iisip? Hindi ba kayo nagbabasa ng Biblia? Nakakahiya yung ginagawa natin. Double standard. Nakikinig tayo ng sinasabi ng Panginoon at the same time, sinusuway natin yung sinasabi ng Diyos. Sabi, layuan niyo sila. Huwag nga kayong sumamang kumain kasabay nila. Eh hindi, kasama pa nyo, nagpa-party pa kayo eh. Hindi kayo nahihiya nun? Isang araw, ipapaliwanag ko sa inyo ng buong buo yan para makita ninyo. Para na ring sampal sa inyo yan. Para makita nyo, ang salita ng Diyos makapangyarihan. Sisirain yan yung mga pananaw na bulok. Kaya tayo may church eh. Kaya yung church nilagay dito. Para aralan tayo ng Diyos, para matuto tayong sumunod sa Kanya. Pero ang ginagawa ng marami sa atin. Kung paano tayo isinilang na muli, matapos natin tanggapin si Kristo, kailangan tayong mabago. Yun po ang paraan ng Diyos. Ang tunay na masaganang buhay ay binubuo ng kasaganaan ng pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, at iba pang bunga ng Espiritu. Hindi isang kasaganaan ng mga bagay. Hindi mga bagay na pansamantala. Si Apostol Pablo may binigay din payo sa Colosas 3:2-3. Sabi niya, ano sabi niya? Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Parang review lesson lang ito eh. Yung mga panlangit, yun ang intindihin ninyo, hindi yung panlupa. Bakit? Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Ang buhay niyo wala na, patay na. Ang buhay niyo natatago na. Namatay na kayo. At ang buhay ninyo ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Abundant life is about how full it is. No? Kamusta ang buhay mo? Pakinggan mo ang sinulat ni Solomon sa Aklat ng Kawikaan 39. Ang sabi niya, ang matuwid ay tulad ng manining na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Kaya nga walang kabuhay-buhay. Ang ilaw ng Kristiyano kukurap-kurap. Ready to die anytime. Sayang naman. Sayang. Nagse-celebrate tayo ng birthday buwan-buwan. For what? Para magpakaligaya dahil nagdagdagan tayo ng isang taon? Ano nangyari sa nakalipas na taon? May ibinunga ba ang buhay mo sa nakalipas na taon? Ba't galak na galak ka? Ba't tuwan-tuwa ka? Bakit? Happy birthday, happy birthday. Bakit? Gumising tayo, mga kapatid. Isinulat ng salmista, yung mga awit 126, verse 3, sabi niya, dakilang ang masasabi, pambihira ang ginawa, kaya naman kami ngayon nagdiriwang natutuwa. Bakit ka nagdiriwang? Because binigyan ka ng masaganang buhay ng Diyos na dapat na gamitin mo sa Kanyang gawain. It's not for us, mga kapatid, hindi para sa atin yan. We were made for Him. Yan ang dahilan. Bakit nagdiriwang? Bakit natutuwa? Kasi masagana ang buhay kaya may pagdiriwang at kasiyahan. Meron pa, mga awit 144:13. Ang sabi, pakinggan nyo ito maganda.
at naway mapuno mga kamalig natin ng lahat ng uri ng mga pagkain, at ang mga tupay magpalaanakin 10,000, ito'y paramihin. Ano po ang ibinabadya niyan? Ano ibig sabihin niyang Psalms 144? Nag-isip na ba kayo? Inalam ba niyo ang kahulugan niya? Ang ibig po sabihin niya, simple-simple lang. Simple-simple lang. Pag na kay Lord ka, tapat ka, at sumusunod ka, ang ibig sabihin niyan, bastante ang buhay mo. Sobra, labis, masagana, walang kulang, sapat at lubos-lubos, over and above. Amen? Over and above. Hindi ka na-insecure sa buhay. Kahit na, ano pa ang buhay na, kahit masarap sila, kahit ang dami nilang, hindi ka na-insecure. Alam mo, kasama mo ang Panginoon. Ang ngiti ka lang, pa-easy-easy ka lang. Alam mo yun? Sobra. Ha? Huwag natin kalimutan na sinabi na Jesus sa 1:15 hanggang 11. Ano sabi niya? Ano? Pakinggan niyo. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Yan, kita niyo na. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon malubos ang inyong kagalakan. Parang tip, ano? Etong gawin nyo. Ganyan ang gawin nyo. Ako kasi ganito ginawa ko eh. Kayo, gawin nyo rin to. Kung sinusunod ninyo. Kung tinutupad natin ang kanyang mga utos, susundin natin siya at mananatili sa atin ang kanyang pag-ibig. That's the promise. Sinabi naman ni Apostol Juan sa 1:16, dahil siya'y puspos ng pag-ibig, nararanasan natin ang masaganang kagandahang loob ng Diyos. Yung biyaya niya daily. Yun dito, yung hindi nagpipray, nakakakain pa rin. Nakakainom pa rin. Yung hindi man lang nababanggit ang pangalan ng Panginoon sa kanyang kapwa, nakakakain pa rin, nakakatulog pa rin. Eh, anong tawag mo dyan? Hindi ba biyaya ng Diyos yan? Magising ka. Now, let me illustrate, no? Ano sabi sa Roma 3:23? Pakinggan nyo. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin niyan? Sinabi ng Biblia na walang matuwid, wala kahit isa. Lumalabas na lahat tayo ay makasalanan. At dahil makasalanan, matitikman natin ang parusa na hindi pa natin natitikman sa buong buhay natin. Promise. Itinuro ng Biblia na ang mga kasalanan ay may malubhang kahihinatnan na makakaapekto sa ating kaugnayan sa Diyos, ang ating sarili at sa iba. Ano ang espiritual na ibubunga ng kasalanan? Una, pagkahiwalay sa Diyos. Pakinggan nyo. Huwag tayong pa-easy-easy. Pagkahiwalay sa Diyos. Ang kasalanan ang lumilikha ng hadlang sa pagitan natin at ng Diyos na nagpapahirap upang hindi natin maranasan ang masaganang buhay. Ganyan po sinabi ni Propeta Isaias sa 59:2. Ano sabi niya? Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Pray ka ng pray. Anong nangyari? Nung Friday ko lang natikman yung pinakamagandang prayer night natin na ang patotoo ay lumampas sa oras. Pinarangalan natin ang Diyos. Nakakatuwa. Parang may kabuluhan yung gabi ko. Naitaas natin ang pangalan ng Diyos. Naparangalan natin si Jesus. Ganyan ang buhay eh. Dapat may kabuluhan. Ano pa? Mawawala ang pagpapalagayang loob natin. No? Ito ay hahantong sa pagkahiwalay natin sa Diyos at dahilan kung bakit hindi epektibo ang ating mga panalangin at pagsamba. No? Isinulat po sa mga awit 66:18, eto, kung sa kasalanan ako ay magpatuloy, di sana ako dininig ng aking Panginoon. Meron pa. Ano pa mangyayari sa kasalanan? Spiritual na kamatayan. Ang di nagsisisi sa kasalanan ay maring humantong sa spiritual na kamatayan na mag-aalis sa presensya ng Diyos sa buhay natin. Kailangan nating balikan ang nakaraan nating buhay. Ang sabi po ni Apostol Pablo sa Efeso 2:1-3, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Totoo yun.
Sinusunod din niyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritu ang naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Kasalanan yan. Yan ang dahilan. Yan ang culprit. Sa Colosas 2:13-14, ganito rin na sinasabi ni Apostol Pablo, kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi nasasakop ng kautusan ay binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya ang ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng naisulat na alituntunin laban sa atin. Pati ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Biro nyo, tayo yung mga hintil na binabanggit ng Biblia, isipin nyo, sinakop tayo, dinala tayo sa kaligtasan, sa kamatayan ng ating Panginoong Kristo. Ano pang sasabihin natin? Ano pang gagawin natin sa mundong ito? Maliwanag na masaganang buhay ay wala sa haba nito. Kundi kung may Kristo tayo sa ating puso, kung tayo sumusunod sa Kanya, kung tayo nakikinig at gumagawa ayon sa kalooban niya. Puntahan natin yung aking huling bahagi po. No? Roman number 3, abundant life is about right relationship with Jesus Christ. Yan ang pinaka-perfect po dyan. Right relationship with Jesus Christ. Letter A, Jesus identified Himself as the source and giver of abundant life. Doon sa mga nag-iisip ngayon, alam mo nag-iisip kayo eh. Doon sa mga nag-iisip ngayon, marahil narinig mo ang posibleng makilala ng personal ang Diyos. Ngunit wala kang ideya kung paano. Yung mga bago, no? You'd be attending this church maybe 2 months now, 3 months now, pero maring ang iyong pananampalataya ay nakasalig sa relihiyon sa halip na relasyon sa Diyos. Marahil nais mong malaman kung paano ka mapapalapit sa Diyos. Ako yan ang unang inalam ko kasi. Ito ang katotohanan. Makinig ka. Nilikha ka upang makilala ang Diyos at magkaroon ng malapit na personal na ugnayan sa Kanya. Isang karanasang magbabago sa buhay mo at magdadala sa iyo sa kagalakan, pag-asa at layunin na walang katulad. Kaya mong ibahagi ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa kung paano magkakaroon ng personal na relasyon at kaugnayan kay Kristo. Ipinakilala ni Jesus na siya ang pinagmumulan ng masaganang buhay. Basahin natin sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Kolosas sa 3:1-4. Binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Sapagkat namatay na kayo, at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Tuloy din natin sa Pilipos 1:21, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat para sa akin, si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Amen po ba? Amen. Parang hanggang ngayon, parang under the state of shock pa rin kayo. Hindi tayo receptive, hindi tayo ang bagal, no? Nagbabuffering. Alam niyo, sa NASB, ganito ang pagkakasabi. For to me, to live is Christ. Para sa akin, ang mabuhay ay mabuhay kay Kristo. Sarap, itry ninyo. Hindi ako nagsasawa mag-Bible study. Kahit mainit, kahit ano. Na-enjoy ko yun. Lalo pag nakikita ko yung mga tao lumalapit sa Panginoon. Ito lang naman pinakamagaling na pwede natin gawin eh. Liban doon, yung mga trabaho, office, wala naman yan eh. Pera-pera lang yan. Di ba? Yung work mo sa office, nag-overtime tayo, lahat. Pera-pera lang yan. Iba yung buhay na kay Kristo. No? Ganito pa ang paliwanag ni Apostol Pablo sa Galatia 2:20. Pakinggan nyo. Ang sabi niya, hindi na ako nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na
ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen? Wala tayong ibang option kundi ang makinig at sumunod sa Panginoon. There's no other option. No? Kausap ko sa telepono yung dati kong kababata. Na-excite ako kasi nakita ko yung pangalan niya. Tawagan ko nga itong lokon to. Kababata ko. Excited po ako. No? Sinikap kong abutin siya para kay Jesus. No? Gusto ko kasing magbukas ng Bible study sa tahanan nila. Kaya lang, ang sabi po niya sa akin ganito, pasensya na pare. Pakinggan niyo. Pasensya na pare. Okay naman ang buhay namin kahit walang church. Kahit walang church. No? Isa pa, busy ako sa trabaho eh. Pasensya na pare. Busy ako sa pamilya at kulang na nga ang oras ko. Puro overtime na nga ang ginagawa ko ngayon eh. Saka, naniniwala naman ako na may Diyos eh. Kaya lang, wala akong panahon pare, pasensya na. Kayo, anong pakiramdam nyo pag napakinggan nyo yun? Alam nyo kung anong naramdaman ko? Lungkot na lungkot. Parang isinara niya ang pintuan ng masaganang buhay na alok ni Kristo. Mas mahalaga sa kanya ang trabaho, pamilya, at paghahanap buhay. Hindi ito ang buhay na ipinangako ni Jesus sa atin. Malaki ang na-miss ng kababata kong ito. No? Na-miss niya ang masaganang Diyos. Maaaring okay na ang buhay mo ngayon, kapatid, pero kung wala si Jesus sa buhay mo, tulad ka rin ng batang artist na umukit na magandang anghel na marmol, walang buhay. Pareho ka lang nun. No? Ang buhay ay hindi negosyo o relihiyon, hindi filosofiya o sinseridad. Hindi mabubuting gawa o mga material na pag-aari natin o kalagayan sa buhay. Hindi kapangyarihan o tagumpay. Ang buhay ay nagbubuhat kay Jesus. It has been well said, totoo ang salitang babasahin ko po sa inyo. Ang sabi po rito, life without Christ is a hopeless end. Life with Christ is an endless hope. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, ang masaganang buhay ay tungkol sa tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Yun ang tama. Ang tamang relasyon ay ang pananampalatayang siya ang anak ng Diyos. Sumunod tayo sa kanyang utos at magtiwala sa kanyang pangako. Pananampalataya, pagtitiwala at pagsunod. Yan ang tunay na buhay. At dahil sa kagandahan loob ng Diyos, tayo nananampalataya kung tayo ay pumapasok sa masaganang buhay na kaloob ng Diyos. Si Jesus po ay nag-alok ng masaganang buhay, ang mundo ay nag-aalok lamang ng isang buhay na malayo sa Diyos. No? Lumapit tayo sa Diyos at tanggapin ang lahat ng inaalok at inutos niya at tanggapin ang biyaya mula sa Kanya. Kasaganaan, pagpapala at buhay na masagana at ganap. Tanggapin mo si Kristo sa iyong puso at matatanggap mo ang masaganang buhay, ang buhay na walang hanggan. No compromise, Jesus prevail. The love of God prevails in our life. Purihin natin ang Diyos. Tumayo po tayong lahat. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat kami sa iyo, mahabaging Ama, na inilapit mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Manahanawa ang kasaganaan ni Kristo Jesus sa amin ngayon na nag-uumapaw sa pasasalamat. Panginoon, pinasasalamatan namin ang iyong dakilang habag sa amin. Turuan mo kami lumayo sa kasalanan at baguhin ang aming mga puso at pag-iisip. Tulungan mo kaming sumunod at gawing alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Matiyagang ipangaral ang iyong banal na salita ng buong katapatan. Panginoon, bigyan mo kami ng matibay na pananampalataya, pagtitiyaga at katatagan sa lahat ng pagdurusa at kahirapan. Tulungan mo ang mga mahihina at nabibigatan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Maraming salamat sa iyong pag-ibig, O Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos.
Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. At nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. At ngayong umaga, lahat ng pinagpala ay magsasabi ng purihin ang Diyos, magbatian tayo.